karniro mudagan siya. Apan si Jesus isip atong maayo nga magbalantay, iyang gipakita diha kanatong tanan nga siya ang maayong magbalantay nga dili mubiya kanato. He is a kind of shepherd who will always find the one sheep that is missing. Siya ang klase nga magbalantay kung asa atong nadungog sa lahi nga istorya o sutilanon diya sa ebanghelyo nga iyang gibiyaan ang ang 99 ka mga karnero aron pagpangita lamang sa usa nga nawala. Sometimes in this world we live in so many temptations, weaken our bodies and souls, yet Jesus that forsake us. As long as we are ready to ask for forgiveness, He will lift us and cleanse us. Niini ang kalibutan nga puno sa mga kahuyangon, puno sa mga pagsulay, sa mga nagkalain-lain nga mga butang nga makahaylo kanato, mao kini makapaluya sa atong tagsa-tagsa ka mga lawas ug espiritu. Apan wala gyud miskan usa ka higayon nga nibiya ang atong Ginoong Kristo kanato bisan pagani sa panahon nga kita makasala kung andam lang ta nga mangayog pasaylo sa atong mga sala, andam usab siya nga mopasaylo ug mohinlo kanato. It is actually up to us on how we live as the sheep in His flock. If we wish to be that lost sheep, Jesus will always look for us and wait for our return. Kita isig nga mga karnero, as sheep, no? Nara nato kung unsa nga kinabuhi ang atong puy-an isip nga mga karnero. Muawat ba ta datong karnero nga nawala? O kita ba ang klase nga karnero sama sa prodigal son? Depende na nato. As what John chapter 10 verse 11 to 18 is telling us, there are other sheep that do not belong to the flock. I will bring them also. They will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. And this is the nature of Jesus. And by this alone, we are not going to fall apart. Ningon si Jesus nga aduna usab mga karnero nga dili lakip, dili lakip sa karnero nga tapok apan iya kuno nang pagadadon aron aduna lay usa ka panon sa mga karnero ug usa ka magbalantay. Ang mensahe niya na that Jesus is a God of unity. Amen batana. Nga ang atong Ginoong Kristo usa siya ka Dios sa panaghiusa. Dili gid na kabubuton sa Ginoo nga magkabahin-bahin ta sa tinuod lang. Dili na kinaiya sa Ginoo nga ipag-away-away ta. Mao na karong adlaw panahon sa eleksyon. Kita nga mga karnero, kita ang naghimo nga magkabahin-bahin ta tungod lang sa 20 pesos nga uwan-uwan. Just because of 20 pesos, just because of money, we are destroying relationships. Tungod lang sa kwarta, willing ta nga gubaon ang atong relasyon sa atong isig ka tao, sa atong isig ka pamilya, isig ka paryente, just because of money. Today is election day. And admit it or not, hugaw gyud ang politika. Hugaw ang politika nga entablado. Daghan pressure, daghan nga mga threats left and right, wala too. And it's not easy. That's why makapamalandong gid ka pag-ayo nga unsa ginaa daning politika ug kwarta ngano ang mga tao willing man gid makigbugno bisag relasyon lagi sa pamilya. Andam nga makig-away gid katungod lang sa uwan-uwan.
And isip mga Kristohanon, kung ang atong Ginoo nga atong gilagaran, Dios dahil sa panagiusa, nganong ingana man ta? Why are we like that? Tungod kay nawala ang atong pagkakristohanon. Nalimta nato nga mga karnero dito sa Ginoo. Dili ta karnero ni congressman, ni mayor, ni gobernador, dili ta mga karnero nila sa tinuod lang. Karnero ta sa Ginoo. Karnero ta ni Ginoong Hesus nga mao'y atong maayong magbalantay. Pero kita nga mga karnero, kita ang nagsugod sa panagbingkil, pagkabahin-bahin. Mao na nga tungod ni ana nagkatibulaag na sadta. We've been divided. Dagan na sad pangitaunon ang Ginoo. Dili na lang usa. Kitang tanan pangitaunon. Tungod kay kita mismo ang nagsugod sa pagkabahin-bahin. To listen to His voice means to internalize His purpose for our benefit. As what we have heard from yesterday sama sa ato na dungog kagahapon, niingon si Bishop, kung ikaw tinuuray nga iyang karnero, dili ka magduha-duha nga maminaw ug musunod sa iyang tingog. In this time of pandemic, we have to gather as one people of God. Nini nga panahon sa pandemic, kinahanglan nga magkahiusat ang tanan. Especially nini nga panahon sa election. And very timely ang atong ibanghilyo nga natunong po sa ato ang piniliay karong adlaw. Kinahanglan nga magkahiusat ta. Ang piniliay usara ni kaadlaw. Sugod alas 6 sa buntag tama sa alas 7 gabi. Pagkahuman na mag-ihap ra na kuan, mag-ihap na din sila. Magkisa ni daog. Pagkahuman, declare na ikaw, na imong relasyon nga imong gihaguan sa pila ka tuig, imo nang giguba. Tungod kay nasuko ka kaya wa ka nakakuha sa 1.7. Na magsinggit-singgit pagid ka unsa nang orasas gabi. Mao nang matinga ka ba nga unsa gid ni kagamhanan day ning kwan gid ay. Dira pa kag tights. Nakuha ni mo tights mo ngon sure ko di gyud. Ang una gigunahuna kay pariban sa parlor. Kung na kay tindahan sa inyong balay, punan iripilan ni imong tindahan. Kung na kay paliton nga cellphone, computer, unsa pa na diya, kisik-kisik ka na dito. Kita ani, dapat atutos kay bagat. O ba nga, kinahanglan nga magkahiusa ta. We must unite ourselves in Christ Jesus. Magkahiusa ta tungod sa atong Ginoong Hesukristo. No matter what belief you have, no matter what religion you have, as long as you are Christian, you are one important sheep. Malahi man imong relihiyon, malahi man ang imong opinion, imong pananaw sa mga butang sa palibot. As long nga Kristohanon ka, usa ka importante nga karnero. Our shepherd is Jesus and we are His flock. Ang atong magbalantay mao si Jesus ug kita ang iyang mga karnero. We have to lend a helping hand for each other because we are brothers and sisters in Christ. Kinahanglan nga magtinabanga ta sa atong mga isig ka mag-igsuon, isig ka magtutuo diya kang Kristo. Tabangan nato sila. Dagan mga tao karon nga gibatay nila nga walay nagmahal nila, that nobody loves them. There are a lot of people today that they feel that they are alone in this world fighting the battles. Yang ginahuna nga sila lang ang nakigbugno sa mga bugno sa kinabuhi ug walay mga tao nga pwede mutabang nila.
Og usa sa mga rason, one of the reasons nganong ingana tungod kay kita nga mga Kristohanon wala makita diha sa atong kinabuhi nga kita nga mga karnero sa atong Ginoong Kristo andam ta nga magmutabang sa atong mga igsuon nga magkinahanglan kanato tungod kay again nauna ang atong mga personal nga mga interest. Kung ang uban papaistoryahon, siguro ay mong kaugalingon. Sak din ang uban diha. Siguro ay gid mong kaugalingon. That is a wrong attitude. Sayop kay nang batasan. Unsa may giingon sa Biblia na kung kinsa to nagmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an hinuon. Pero kung usbon nimo imong panlantaw, ang imong mindset, nga unahon nimo paghunahuna ang panginahanglanon sa uban, parehas kag panghunahuna sa Ginoo. Tungod kay ingana ang hunahuna, ingana ang Dios nun nga panghunahuna. Wala kanunay naglantaw sa kaugalingon, kundi naglantaw una sa kaayuhan sa uban. Ug mao na gihimo sa atong Ginoong Kristo nga mao ang atong maayong magbalantay. He thought of others first before he thought of himself. That's why may ani siya sa kalibutan tungod sa dakong gugma. Tungod sa dakong gugma sa amahan. Giuna ta. Nagpakamatay ang atong Ginoong Kristo alang kanato. Tungod sa dakong gugma niya kanatong tanan. Kaya nakita niya nga kung unahon ta niya, mas daghan ang makabenepisyo sa kaluwasan nga atong madawat. Mao na, that is why, sa inyong pagbutar karon, especially sa mga katauhan sa Pilipinas who are watching this live streaming, as you vote today, I will not endorse any candidate. Kung kinsa tong akong butaran, that is mine. Kung kinsa yung butaran, go ahead, butari. But I will tell you this, and I will remind you of this. Never forget Christ. Never forget nga usa ka Kristohanon. Never forget that you are a Christian. Ask God for wisdom. Pangayuwa sa Ginoo ang kaalam kung kinsa ang butaran, kung dili pa ka desidido kung kinsa imong i-shade unya. And no matter what happens, kung kinsa mo daog, mao na. Kung nakadawat kag uwan-uwan o wala, mao na. Ay nagbagulbol. Always serve your relationship sa imong isig ka tawo. Ayaw gyud gubaa ang imong relasyon ngadto sa uban. Tungod lang sa usa ka adlaw nga piniliay. Temporary ra ni. Pagkasunod tulo ka tuig na pod magpili na sad ta. Unya ay kog ignag pagkasunod piniliay di na sad kamo tingog. Hunahuna just put it on your mind. You are building that relationship over the years, and yet you can only destroy that in just a day. Pila ka tuig nimo nagihaguan nga ma-build nimo na nga relasyon sa imong isig ka tawo, sa imong pamilya, sa imong barkada, sa imong amigo, amiga. Unya usa lang ka adlaw ang gikinahanglan aron kubaon nimo na. Gamita imong mathematics. That is why it's not worth it, mga igsoon. So it's not worth it nga gubaon nimo imong relasyon ngadto sa uban tungod lang sa mga taphaw kaayo nga mga rason. Kung nasukok ka nga wa ka na tagaig 20, ali diri dool na ako kay mangita ko 20 ka tawo, pagayon ako sila tag piso-piso, na kay 20. Pagsaba lang. Katabangan ti kag pangitag 20. Aron di kung gikasakit nimo na. Kay matinga ka karon, grabe mga tao Gahapon pa lang libot-libot bitaw ko
syudad, nagdalan-dalan. Kung asa yung mga tao patunga na mas dalan, panggawas pa. Sige din mong atang-atang ulan-ulan ha. Uwanon pa bitag literal. Literal pa ni bundak ang uwan. Da, so lagi mo balik sa inyong balay. Sige mo atang-atang, sige mo ulan-uwan. Da, iuwanan gid mo noon. Literal lang lagi. Makasubaw. Di pa pabutaron ng mga kuan. Ubuhon kag sipunon. Muna. That's why always look to Jesus. Tan-aw kanunay kang Hesus nga mao ang atong maayong magbalantay. Tungod ningon diya ang maayong magbalantay dili mo dagan sa mga panahon nga adunay moabot nga mga danger against the sheep. Ang atong Ginoong Kristo kung unsa man nga mga problema, mga pagsulay nga moabot kanato, di gid siya mobiya nato. Instead, ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa iyang mga karniro. Kita usab nga mga lideres diri sa simbahan. Ipahinumduman usab kita sa atong tawag isip nga mga magbalantay sa atong mga karniro ni ini nga simbahan. Andam bata nga ihatag ang atong kinabuhi alang kanila. Sa mga panahon nga magkinahanglan ang atong mga miyembro, ang atong mga community nato, naa bata or asa man ta or sila nangita nato. Mas may pang kita mangita nila kaysa sila mangita nato. Kay murag bukat kay na nga paningil sa Ginoo. Kung sila mangita nato, may pag kita mangita nila. Mao na nga dako kay nga responsibilidad ang usa ka magbalantay sama sa gingon sa tong obispo. But then again, tungod kay gihatag ni sa Ginoo nato, dili imposible nga ato ding mahimo. Amen batana. Please stand.